Kaya ang topic po natin for this morning is, ang title po niya, Grace Abounds. Let's read the text from the book of Romans. Romans chapter 5, 20 to 21. The law was added so that the trespass might increase. But where sin increased, grace increased all the more. So that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. May the Lord bless His word. Tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat, Ama, sa patuloy niyong biyaya. It is indeed by grace alone that we're able to stand before you. At ang aming panalangin, tulungan mo kami, banal na Espiritu, sa pag-unawa sa inyong salita. Para mas lalo na yung maisabuhay, Panginoon, ang biyayang ito. At baguhin kami, hindi lang namin maisaulo, kundi maisapuso at maisabuhay. Patuloy na panalangin, Panginoon, sa bawat isa na bigyan niyo kami ng karunungan, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyong biyaya. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I emphasize dun po sa mga red letters, but where the sin increase, grace increase all the more. Uunahan ko na po kayo. Wag ho sanang ipagkamali ninyo na sinasabi dyan, no? Pag lalo tayo nagkakasala, doon lalong sumasaga ng biyaya ng Diyos sa pananaw na okay lang magkasala. If you read the text, Romans chapter 6, 1-4, next, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Inunahan na ni Pablo yung mga nagbabasa ng kanyang epistle. By no means, we died to sin, how can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that as just Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. So, ang pinakapunto po ni Pablo ay ganito. Ang kasalanan ay kailangang i-highlight para mas lalo nating maintindihan kung anong grasya ng Diyos. Hindi po kailangan magkasala bago natin ma-appreciate ang grasya ng Diyos. Malinaw po ba? Yan. Kasi minsan, pag nagbabasa tayo ng Bible, we tend to focus just on one section of the Bible. Kaya iwas-iwas po natin yun. We must read the Bible, no, in the whole counsel of God, at especially when you read mga epistles, just like the letter of Paul to Romans. Paano ho ba kayo nagbabasa ng letter? Ang letter, binabasa nyo minsan, di ba, pag excited kayo, lalo pag love letter, dire-diretso siya. Tama po ba? So, huwag nyo kakalimutan, may isang section ng letter na may kinalaman yung ibang bahagi. So, unahan ko na po muna kayo sa ganitong punto dahil baka magkamali po tayo ng interpretasyon. Basically, sinasabi ni Pablo ay ito. Ang kautusan, ang dahilan kung bakit natin mas lalong na-appreciate ang grasya ng Diyos. Because next, the law reflects God's character. And when you talk of the law in the Bible, at patungkol sa sinasabi ni Pablo, marami po tayong tinutukoy dito na mga kautusan. Did you know, next, meron pong 613 laws ang bayan ng Israel para sundin. Sabi nga, no, yung 10 utos nga, hindi na masunod eh. 613 pa. So meron pa ho silang 600, tama ho ba? 3 na kailangan pang sundin. And the problem is this, through the years, nagkaroon sila ng mga leader na mas natuon doon sa, we call it in English, no, the letter and the literal interpretation of the law. And the problem with that is this, sa halip na sundin nila kung ano talaga gustong sabihin ng batas, yung kanilang literal na interpretasyon, na limit ngayon ang pag-unawa sa mga batas na ito. That's why dumating sa punto, next, yung legalismo sa bayan ng Israel ay naging talamak. Ano ba yung legalismo? Rules without relationship, religion without righteousness, standards without a Savior, and laws without love. At ang pinaka-representative po ng legalismo sa Israel ay yung mga church leaders. At ang nakakalungkot, kung sino pa yung mga church leaders, siya pa yung nakaaway ni Jesus. Alam nyo, isa sa pinakamatinding mangyayari sa iglesia, sa church, the body of Christ,
ay kung sino yung ating pinaglilingkuran, yun pa yung ating nakakaaway. Pero alam nyo ba, na kahit ganito man ang nangyari, nakita natin yung grasya ng Diyos throughout the Old Testament hanggang New Testament. Let's see. Tingnan nyo po ito ha. In the time of creation, pinakita dito yung pagpo-provide ni Lord ng mga bagay para mabuhay ang mga nilikha niya. If you read the book of Genesis, makikita nyo, bago niya ilagay yung mga hayop, ginawa niyo muna yung lupa. Bago niya ginawa yung mga lumilipad sa hangin o sa atmosphere, inayos niya muna yung atmosphere. Mainly because God is a God of order. At nakita rin natin sa mga covenants, isa sa mga example dito would be the blessings and promises to Abraham. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos kay Abraham, if you will read this sa Genesis chapter 15, hindi niya nakalimutan ng sinabi niya kay Abraham, I would have a covenant with you, ang magiging mga anak mo, pangangalagaan ko, kahit patay ka na. Kaya ang mga Israelita, whenever they would talk about the covenant, di ba sinasabi, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and so on and so forth. And you can also see from the Bible, the grace of God through the deliverance of the nation of Israel. Mapapansin niyo po ito, kahit ang dami ng mga kapasawayan, ang dami ng problema ng bayan ng Israel, bunga ng kanilang katigasan ng ulo, nililigtas pa rin sila ng Diyos. And the next would be yung forgiveness. One basic story that would define God's love for Israel is the book of Hosea. Sino po nakabasa na sa inyo ng libro ni Hosea in the Old Testament? Alam niyo ang nangyari doon? Alam niyo, para itong pang maalaala mo kaya. Ang kwento po noon, may isang propeta, pinili ang Diyos. Ang sabi sa propeta na ito, mag-asawa ka ng isang prostitute. Nag-asawa naman siya. At nung sila'y nagkaanak, minahal niya yung asawa niya. Ang problema, yung kanyang asawa, hindi na kontento, bumalik uli sa pagiging prostitute. At ang sabi ng Panginoon, kunin mo asawa mo, singilin mo uli, tubusin mo uli. Tinubos naman niya. Minsan si Lord, meron siya mga object illustration sa atin, paano niya tayo minamahal. Pinakita niya sa book of Hosea, simple lang. Kahit gaano ka kasama, basta mahal ka ng Diyos, gagawin niyang lahat para manumbali ka sa piling niya. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Palagay niyo mahal ni Lord dyan. Mahal na mahal ni Lord dyan. Kahit gaano tayo kapasaway, kahit gaano tayo kasama, basta mahal tayo ni Lord, mahal niya tayo. Ang tawag po dito sa theology, yung pag-ibig na walang dahilan, basta mahal ka. May mga mag-asawa po dito, ba't niyo po minahal yung asawa ninyo? Kasi mahal niyo. Hindi kasi cute. Pero siguro, simpleng po yan, attraction. Hindi ko po kasama si Mrs. ngayon, kaya hindi pray for her kasi hindi po maganda kanyang pakiramdam. Pero nakita niya, kinuha ko ng picture yung harap tuwan-tuwa siya, pastor. Sabi niya, nasa bagong building ka na, hallelujah. So ang punto po, nagmamahal si Lord kasi mahal tayo. At ito pa ho, pinakahuli, provision. Lahat po ng pangangailangan ng mga anak ng Diyos, pinoprovide ng Diyos. You see the story sa book of Exodus, kung saan pinakain ng mga Israelita ng Panginoon ng mana. No, may instant silang fried chicken, KFC, may mga pugo, at meron silang instant oatmeal na nagpalakas sa kanila. Alam niyo kung kailan natapos yung pagpapaulan ng mana? Nung papasok na sila sa promised land. Kasi alam ni Lord, pagkatapos ng season na ito, another blessing naman ibibigay ko sa inyo. If you read the Bible, hindi pinabayaan ng Diyos ang mga Israelita hanggang sa makarating sila sa lupang pangako. At you would also notice this, in the book of Deuteronomy and also yung mga Levitical laws, merong mga key values ang Israel's laws na kailangan yung maunawaan. I'll just have a quick rundown para maunawaan po ninyo na hindi kailanman natapos ang grasya ng Diyos sa bayan ng Israel. Number one, ang sabi dito, sa batas ng Israel, God matters above all else. In-emphasize niya, mahalin niyo ako higit sa lahat. Number two, human life more than property. Mahalaga sa Diyos ang buhay higit sa anumang material na bagay. Kaya meron siyang batas, di ba? Do not murder, huwag kayong magnakaw.
Because basic at major offense sa Panginoon na kayo ay, do not murder before theft. Mahalaga sa Panginoon, higit ang buhay, kahit sa ano paman. Number 3, human needs more than legal rights. Mahalaga sa Diyos na kahit meron tayong privilege sa batas, kapag mayroong mga taong hindi nakakuha ng privilege na iyon, kung may pagkakataon, ibibigay natin sa tao na iyon. In the book of Deuteronomy chapter 23 and 24, makikita nyo doon, pinapahalaga ng Diyos kahit ang mga alien, yung mga foreigner. Kasi ang sabi niya ganito, kayo'y naging mga alien din doon sa bayan ng Ehipto. Kaya pag may nakasama kayo na nasa ibang bayan at kailangan ng tulong, kailangan arugain nyo sila. At ito pa, number 4, family should be valued. That's why we have the 4th and 6th commandment sa Exodus chapter 20. Kaya mahalaga sa Panginoon ang pamilya. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Kasi ang pamilya ang dahilan kung bakit meron tayong maayos na lipunan. Sirain niyo pamilya, sisirain ang buong bayan. At ito pa, ang batas dapat impartial. Walang kinikilingan, pawang sa katotohanan. You can read that in Exodus chapter 23. And then, when you talk of punishment, it must be appropriate. Termino sa Latin na ginagamit ng mga abogado, lex talionis. Narinig niyo na ho ba yun? Lex talionis. An eye for an eye. Ang gusto sabihin ng Panginoon doon, kailangan ang inyong magiging parusa, nararapat lang, hindi lampas sa kinakailangan. Kasi ang punto ng Panginoon, grasya pa rin ang mangingibabaw. Grace above punishment. At ang pinakauli, I would like to emphasize lang po ito kasi kailangan ng marami. Sino po sa inyong maayos ang tulog? O naghihikab-hikab pa? Baka kulang po kayo sa pahinga. Next, when you talk of Sabbath observation, alam nyo, grasya ng Diyos na magkaroon ng Sabbath. Pag po ako pupunta dito, ang sarap pong bumiyahe, lalo na pagdadaan kayo ng highway, Susana Heights ang sabi ko dun sa Grab driver, nag-Grab lang po ako ngayon kanina. Daan tayo sa highway kasi kung nag-alabang tayo, abutin tayo ng 2 oras. Ang sarap dumaan sa highway kasi wala sa bahay, Pasig po ako, siguro mga 35 minutes lang. Very breezy. Alam niyo kung bakit? Kasi walang harang. Sa buhay natin, bakit tayo madalas nai-stress? Ang daming harang sa pahinga. Basic principle sa Sabat, grasya ng Diyos. Our bodies need rest. Naniniwala ho ba kayo doon? Minsan sa buhay natin, parang badge of honor pa yung, ang dami kong ginagawa. No. Kapag po marami kayong ginagawa, ibig sabihin, may problema, wala kayong pahinga. Kung ang makina nga nagpapahinga, ang Diyos nga, sabi natin, nagpahinga, kayo pa kaya. Mas kailangan nyo po yun. At it also recognizes that work is not our master. Tandaan nyo po yun, ha? Ginigay ng Diyos ang Sabat, pagpapahinga, para maunawaan natin na ang pagtatrabaho, hindi yun ang Diyos natin. When we do not work, that is the time that we can, the next, worship God. Kaya naiisip nyo ho ba, na yung mga tao minsan na sobra pa nagtatrabaho, sila pang nawawalan. I think ito yung sinabi ni, if I'm not mistaken, ni Prophet Amos, or Haggai, I would say, nasabi, trabaho ka ng trabaho, pero parang butas yung bulsa mo. Nakita niyo ba sa buhay niyo yun? Kung sino pa yung madalas nagtatrabaho, siya pa yung lagi walang pera. Kasi hindi po nila kasama si Lord, kasi sila lang po iyon. But overall, ano pong batas na sinasabi ng Diyos ay yung batas na nagbibigay ng kabutihan para sa atin? Because God's laws, next, provide for limits to discipline us. Wag po kayo mawawala. Ba't ko po di-discuss ang law? Kasi sa ating binasa, sinabi dito na kapag tayo ay laging nakatuon sa batas ng Diyos, may purpose po kasi siya. Lalong hina-highlight nun ang pangangailangan natin sa grasya ng Diyos. Pero i-highlight ko lang po muna ngayon, ano ba yung grasya ng Diyos through the law? Next, sino po sa inyo, sabi ito may starter pack daw po sa sa pagdidisiplina. Sa left side, lahat po ba naranasan nyo yan? For sure, yung 2x2, hindi ko po naranasan yan. Nung panahon ng mga
siguro mga below 90s, no? Mga hindi batang 90s, siguro hindi na po danas kasi meron batas na daw ngayon anti-corporal punishment. Sabi dito, may frat kami ni nanay, bata pa ako. Sino po sa inyong napalo na? Taos ng kamay. Napalo. Ang halos 2/3. Ako po'y busog sa palo rin. Ang una pong dumisiplina sa amin, hindi po ang aking nanay, lola ko. Pinaluhod pa ko kami na meron kaming libro. No? Kasi yung lola ko, very disciplinarian po iyon. Pero sa bahay, pagdating po sa pagdidisiplina, ang nanay ko pong disciplinarian. Talagang namamalo. Pero ang palo po ni nanay, doon lang po sa bat. No? Hindi kung saan-saan. Noong 1990s, may nauso. Kasi nang-aabuso kasi yung mga magulang Yung Bantay Bata 163. Meron ba akong mga kaedad dito? Pag merong batang binugbog, kahit kapitbahay magsusumbong, 163, Channel 2 yata po Kasi talaga pong pwede talaga maabuso ang pagdidisiplina. Pero ano pong dahilan ba tayo dinidisiplina? Katulad ng batas ng Diyos, it provides limits kasi pwede po tayong lumampas sa dapat nating gawin. Because next, the law opposes the lie of self-rule. Pag walang batas, lahat pwedeng gawin. I am the master of my fate. Isipin nyo na lang, wala tayong batas about pagnanakaw. May isang di ba, movie, yung parang, I forgot the title, pero sumikat ito through the years, yung pagdating ng 6:00 ng gabi, you can do, I forgot pastor, yun Lahat pwede mong gawin hanggang 6:00 ng umaga. I forgot the title, pero sumikat siya ditong mga nakaraang mga taon. Na-imagine nyo po yun, may isang batas sa Muntinlupa, 6:00 ng gabi. Pwede nyo gawin lahat ng gusto nyo gawin, pumatay, mang-rape kayo, pero tapos siya ng 6 a.m., meron kayong 12 hours. Okay lang ho ba sa inyo yun? Wala, di ba? Parang ang hirap po ng ganong klase ng buhay. At ang purpose ng batas, tandaan nyo po, ay dahil may mga ginagawa tayo na hindi nakakabuti para sa atin. Kaya ang sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 6, when it comes to sexual immorality, everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Imagine nyo po ito sa mga kalalakihan. Pwede po kayo mambabae kahit ilang babae. Okay lang ho ba sa mga misis yon? Of course not. Kasi hindi po makakatulong sa inyo mga lalakihan. Ang dami niyong papakainin. No, not that. It's because hindi siya ang kalooban ng Diyos. Lately, may nabasa po akong statistics, tumataas na naman po yung HIV. At ang pinakahuling balita, if you know, 13 years old from Palawan, nagkaroon ng HIV. Hindi ko po alam ang dahilan na nabanggit lang. Baka, ewan ko lang po kung na-rape o talagang promiscuous, sexually active. Pero imagine nyo po, sa lahat ng kabataang narito, shout out sa inyo, you can do whatever sex you want to do, pero hindi makakabuti sa inyo. Kaya ano po yung limit na binigay ni Lord? Kailangan you do sex within the boundaries of marriage. Hindi po makakabuti kung kanino lang po kayo nakikipag-sex. And the thing is this, tingnan nyo po yung magiging takbo ng buhay natin kapag hindi po tayo nalimitahan ng batas ng Diyos. Katulad na nangyari sa bayan ng Israel. Take a look at this. Yung cycle. In particular, if you have the time, kindly read the book of Judges. Alam nyo, kung meron akong sigurong libro na I would say na iingatan nyo yung mga imagery na hindi nyo basta-basta pwedeng ipabasa. It is the book of Judges. Madugo po ang book of Judges. Ano nangyari? Ang mga Israelita nagkakasala. Lagi nagkakasala, sin. And whenever they commit sin, pinapasakop sila sa mga foreigners, oppression. E di naghihirap sila, babalik na naman sila doon sa kanilang kasaysayan, pinahirapan sila sa Ehipto, iiyak sila ngayon sa Diyos, Lord, iligtas mo kami. Then they would repent. Mabait na naman sila, good boy na naman. After that, masyado silang nagrepent, talagang mabait talaga si Lord, i-deliver sila. Tapos through the years, mapapansin ninyo, babalik na naman sa pagkakasala. Hindi natatapos yung cycle.
I hope sa ating buhay, hindi po tayo maging tulad ng bayan ng Israel. Anong gagawin natin? We always obey God's commandments. Pero may bad news pa po. Wag sana kayong mawalan ng pag-asa ha, pero sasabihin ko po sa inyo to. Nobody can obey and keep God's law. Bagaman may batas ang Diyos, wala pong paraan para masunod natin ang lahat ng batas ng Diyos. Okay, just to give you an idea. Next, may tinatawag po sa psychology na wet paint syndrome. Palagay ko, nangyari na sa inyo to. May nakalagay, caution, wet paint, do not touch. Ano gagawin ng iba? Ay, wet nga. Naintindihan nyo? Yung tendency ng tao, kung ano yung bawal, yun pa rin ang ginagawa. Alam nyo, sa buhay natin, may dahilan yan. At sasabihin ko po sa inyo, bakit hindi natin kayang sundin? Kasi it is in our nature to sin. Sabi ni James, for whoever keeps the whole law, and yet, basa po, stumbles at just one point, is guilty of breaking all of it. May makakasunod, wala. Ilan po yung sinabi kong batas ng mga bayan ng Israel? 613. Kahit nasunod nyo, ang 612.5, kung yung 0.5 hindi nyo nasunod, as if you've broken the 613. Bakit po ganito ang standard? Because God is holy. Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos na hindi ka banal. At ang requirement niya, 100% perfect ka. Meron ho bang perfect dito? Taas ang kamay? Kahit perfecto pangalan ninyo? Wala po, tama? Pero ang kagandahan nito ay ito. May paraan ng Diyos para ma-please natin siya. And another thing, Romans chapter 3 verse 10, as the scriptures say, there is no one who is righteous. No one who is wise or who worships God. All have turned away from God. They have all gone wrong. No one does what is right, not even one. Ito po yung bad news. Hindi natin kayang i-please ang Diyos. So ano ngayon ang purpose, pastor, ng batas? Ba't pa binigay ang batas? Wala lang. Ito po ang purpose niya. Since the law cannot justify us, it cannot also make us righteous before God. Sinabi ko na po ito, Romans chapter 7. So then the law is holy and the commandment is holy, righteous, and good. Wala pong masama sa paglagay ng batas. Kasi sabi ng iba, di tanggalin natin yung batas, pastor. Hindi. Ang batas ay nilagay ng Diyos kasi bunga nito, basahin natin ha, did which is good, then become death to me? By no means. But in order that sin might be recognized as sin, it produced death in me through what was good, so that through the commandment sin might become utterly sinful. Parang ganito po, pinapakita ng batas ng Diyos kung ano ang ating kalikasan. Para siyang salamin. O just to give you an idea, ako po'y, kung hindi nyo po alam, ako po'y graduate ng public administration. Nagkaroon lang ng redirection si Lord, kaya po ako'y nagpastor. Ewan ko kung nasabi ko na po sa inyo, kung hindi po ako abogado, ako po'y aktivista. Mabuti na lang ako'y nagpastor. Sa public administration po, usually sa policy making, dito po si Congressman, God bless. Usually nagagawa ang policy because may paglabag. May nangyaring hindi maganda. Tama po ba? Although merong mga batas would reward, pero basic po na nature ng policy o ng batas ay ito. Kailangang masawata ang masamang gawi. Sa bahay po, mga nanay, alam niyo po yung sinasabi sa inyo sa inyong mga anak, kapag kayo nagbabawal, ba't po kayo nagbawal? Dahil may nagawang hindi maganda. Kaya may curfew. O dapat alas 10 ng gabi. Pupunta ka ng party, di ba? Nasa bahay ka na. Yung party magsisimula alas 9. Pero ang punto po ito, ang batas ay ginawa
para makita natin kung gaano tayo kahina at kamakasalanan. Naintindihan po? At ito, sabi ng isang Puritan, si Thomas Watson, pag sabing Puritan, sila po yung mga Christians ng 18th century na talagang would put themselves into activities of holiness. Until sin be bitter, Christ will not be sweet. Romans chapter 8, sabi dito, for what the law was powerless to do, in that it was weakened by the sinful nature. Ang sabi ni Pablo, bakit naging makapangyarihan ang batas ng Diyos? Kasi mahina ang tao. Kung wala ang batas ng Diyos, mas lalong masama ang mundo. God did by sending His own Son in the likeness of the sinful man to be a sin offering. And so He condemned sin in sinful man in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us, who do not live according to the sinful nature, but according to the Spirit. So mga kapatid, ano ngayon ang pinaka-bottom line ng aking sinasabi? Ito na po yun. The law's purpose is not to save us, but to prepare us for salvation through faith in Christ. Naintindihan niyo po? Nilagay ang batas para ihanda tayo sa salvation o kaligtasan na iaalay ng Panginoon kasi wala po talaga makaka-fulfill ng requirements of the law. Pero even before that, take a look at the history of the nation of Israel. Bago pa dumating si Jesus, sinabi na ng Panginoon sa kanila. Let's read Jeremiah 31 to 34. The time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like I made forefathers, when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them, says the Lord. Gagawa daw po ng relasyon o bagong tipan ang Diyos with the nation of Israel, hindi katulad nung binigay niya before. Kasi hindi ma-fulfill ng bayan ng Israel yung pagsunod eh. This is the covenant I will make with the house of the Israel after that time. Sabi ng Panginoon. Basahin po natin dahan-dahan. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. At sabi pa dito, no man teach his neighbor or a man his brother saying, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. At ito ang sabing ganda, for I will forgive their sins and will remember their sins no more. Very bright. Nung panahon na binigay ni Moses yung batas, very dark. Walang nakaka-fulfill eh. At itong gusto ko pong makita ninyo. When you talk of the law, it's always associated with punishment. Tama po ba? Pag may batas, parusa. Pero kakaiba ang ibibigay ngayon sa bayan ng Israel. Ang sabi dito, I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. That is the grace of God. Pwede mo natin palakpakan ng Panginoon sa bagay na yon? So, hindi natin kailangan, again magandang batas ng Diyos. Pero hindi yun ang paraan para maging righteous tayo sa harap ng Diyos. It is only through the pure grace of God. Galatians chapter 3, ito na yung pinaka-main verse natin. But the scripture declares that the whole world is a prisoner of sin. Basahin na lang natin yung last sentence. Sabay-sabay po. 1, 2, 3. So the law was put in charge to lead us to Christ, that we might be justified by faith. And that's the reason bakit po tayo nagse-celebrate ng mahal na araw. Ang tatanong iba, bakit kailangan mamatay si Jesus sa krus? It's because of this. Kasi hindi natin kayang bayaran ang consequence at ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. May nagbayad na para sa atin. Sino yun? Si Jesus, ang ating Savior, ang ating Master.
Kaya ang sabi sa John 1:17, ito na po yung verse ni John. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Na-contrast ni John yun, no? Very focused sa batas ng panahon ni Moses. Pero ito ang panahon nang dumating si Jesus, nalaman natin ang katotohanan. May sinabi sa Bible, Matthew chapter 5, do not think that I have come to abolish the law or the prophets, sabi ni Lord. Kaya intindihin niyo po ng maayos ito. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Ang sinasabi ng Panginoon dito, ang batas na binigay sa inyong una, yun ay galing sa Diyos. Hindi niyo dapat kalimutan. At ako ang pinaka-fulfillment ng batas na yon. And when you study the word, next, anong ba ginamit na word dyan, fulfill? It is pleroo. Ibig sabihin, to make it complete, fully preach, perfect, supply, and accomplish. Translation, pag sinabi ni Lord, I will fulfill it. I would illuminate that further para mas lalo niyong maintindihan. At ako yung pinaka-meaning kung bakit nyo nakita ang batas. Kasi ako ang magja-justify sa inyo, hindi ang batas. Kaya titingnan nyo po, yung sa Matthew chapter 5, after niyang sabihin na yan, marami siyang binagong konsepto pagdating sa kauturuan about murder, worship, divorce. Kasi ang mga tao during that time, hindi alam kung ano ibig sabihin ng Diyos tungkol sa mga batas na ito. Tinuwis siya ng mga religious leaders for their own ends. At ang sabi ng Panginoon, I would explain further to you. Ito ang meaning niya. Listen to me. Kaya ang sabi sa Romans chapter 10, Christ is the end of the law. When you say end of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. We cannot be justified by following the law. We can only be justified by putting our faith in Christ. So ano ngayon application nito mga kapatid? And I will end with this section. Kung alam natin na ang Diyos ay nagbibigay ng grasya sa atin, paano natin titingnan ngayon ang grasya ng Diyos? And I would have this proposal po sa inyo. God's grace is transformational. It empowers us to live for Christ. Pag naintindihan niyo po ang grasya ng Diyos, mas umaunawaan ninyo na dapat kayong mabuhay para sa Diyos. Sino po sa inyo napatawad big time? Taas po ang kamay. Hindi galing sa Diyos, sa tao lang po. Sa mga mag-asawa, may nagawa kayong hindi maganda sa asawa nyo, napatawad kayo. Alam nyo, ang feeling ng taong napatawad, mas lalo siya nagtitino. Tama po ba? Kapag kayo pinatawad, tapos hindi pa kayo nagtino, ibig sabihin, hindi nyo naintindihan gaano kayo pinatawad ng Diyos. Titus chapter 2, sabi dito, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Basahin po natin sabay-sabay. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. As we receive God's grace, yung ating buhay po ipagamit natin sa Diyos. Huwag po sa iba. Romans chapter 6, sabi ni Pablo, do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life. At next, sabi pa niyo po, what then? Shall we sin because we are not under law but under grace? Lagi niyo po naririnig, we're under grace na daw po. Pero sabi ni Pablo, no. We still have the law, but it is not a license for us to sin further. Naintindihan niyo po? Kapag po tayo nakatanggap ng grasya ng Diyos, mas lalo tayong dapat magtino. Kasi yung ating pamumuhay ay hiram natin sa Diyos. Hindi na po sa atin yan. Pangalawa po, as we received God's grace, we should also extend the same to others. Ang mga tao po na mahirap magpatawad, may isa po silang quality. Hindi nila naranasan paano tunay na patawarin. Alam nyo, sa buhay natin, kapag po tayo nagkakamali, di ba, sinasabi natin, tao lang, alam natin na mayroon tayong pagkukulang. That's true. Pero yung mapatawad tayo bunga ng ating kahinaan, it would really make an emotional and spiritual impact sa buhay natin. Kasi bakit po?
Minahal mo ko kahit meron akong mga pagkukulang, ikaw na. Naintindihan niyo po yung ganong senaryo? Despite our weaknesses, tinanggap pa rin tayo. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung paano ko kayo pinatawad, sana ganun din kayo sa iba. Sino po sa inyo nakabasa nung The Story of the Prodigal Son sa Luke chapter 15? Palagay ko sikat na sikat po, no? Alam niyo po, minsan ang focus natin doon, yung son. The prodigal son. Sa Tagalog po, malalim na Tagalog, ang tawag po doon, alibugha. Alam niyo po yung ibig sabihin ng alibugha? May nakakaalam po? Ang alibughang anak. Pag sabing alibugha po, gastador, very generous. Di ba pinamigay niya po yung yung kayamanan niya sa mga kaibigan hanggang sa maubusan siya? When we read the story of Luke chapter 15, we are often focused on the prodigal son. But the truth of the matter is this, ang punto ng Diyos, we should not focus on the prodigal son, but on the prodigal father. I'll make a case. Ano po ang meaning ng parable? Alam nyo, nasa first 2 verses na po. Basahin natin. Luke chapter 15. One day when many tax collectors and other outcasts came to listen to Jesus, the Pharisees and the teachers of the law started grumbling. This man welcomes outcasts and even eats with them. Tsaka po kinuwento ni Jesus, yung the prodigal son. Nakikita siya ba? Bakit niyo po kinuwento yon? Para ipamukha sa mga Pariseo, hindi lang kayo ang mahal ng Diyos. Kahit yung mga nakikita niyong mga hindi mga Israelita, mga Hintil, mga alien, mga foreigners, mahal din sila ng Diyos. Sino po yung mga Pariseo doon at mga religious, mga self-righteous? Sila po yung the eldest son. Mapapansin niyo po? Kaya ang sinasabi po ng Panginoon, Hebrews chapter 12:15, basahin po natin. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Hindi nyo pwedeng ihiwalay ang grasya ng Diyos sa pagmamahal natin sa iba. And I will end with this story. The tribal chieftain. Sa isang tribo daw po, may isang leader, isang chieftain. Nakilala po itong leader na ito, mahigpit, talagang makatarungan. Pag may nagkasala, parusa. Kahit sino ka pa, walang sinisino. Isang araw, sinabihan siya ng kanyang mga miyembro na mga leader, meron pong gustong mag-alsa, kumbaga kudeta, laban sa inyo. Natagpuan nila kung sino yung leader ng rebellion. Alam niyo sino yung leader ng rebellion? Yung kanyang anak. Bilang ama, mapapaisip ka, kailangan patupad ko ang batas para hindi masabi ng aking mga kababayan na ako'y may favoritism. Ang sabi niya, sige, hahampasin niyang anak ko, ituloy natin. Nung panahon na hahampasin na, on that hour, ang sabi niya, simulan niyo nang hampasin. Pero sabi niya, sandali lang. Nung hahampasin na yung kanyang anak, hinubad niya yung kanyang saplot, tapos tinakpan niya yung kanyang anak. Ngayon, hampasin niyo na siya. Nakita niyo po yung ginawa ng tatay? Nanatili yung katarungan, pero hindi niya winala yung grasya sa kanyang anak. Sa ating mga magulang, minsan, yung mga magulang na sasaktan, hindi dahil nakagawa tayo ng kasalanan minsan kundi dahil hindi dahil nakagawa tayo ng kasalanan sa kanila, kundi dahil nakalimutan natin na mahal nila tayo. Katulad ng chieftain, napanatili niya yung kabanalan at ang katarungan, pero hindi niya kinalimutan yung grasya para sa kanyang anak. Sa ating buhay, tandaan niyo po to. Next, God loves you more than you could ever think or imagine. Huwag niyo pong kalilimutan yan. May isang kanta ang Hillsong. I don't know if you sing this song sa inyong iglesia. Ang title po niya, Come to the Father. I will just read some of the verses. Sabi dito,
before the world began, you were on His mind. And every tear you cry is precious in His eyes. Because His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come. Ang next verse po, sabi dito, I really like this. Basahin po natin sabay-sabay. Nothing you can do could make Him love you more, and nothing you've done could make Him close the door. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come. Anong chorus po sinasabi? Ito. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the Word, the power of His blood, everything was done so you would come. Mga kapatid, I will end with this message. When you feel you're not good enough, look at your good and gracious Savior. Huwag po kayong titingin sa inyong mga kahinaan. Ang gusto ng Panginoon, habang tayo lumalakad sa buhay na ito, huwag tayong lalayo sa Kanya. Ang kaaway, ipamumukha sa inyo lahat ng inyong kasamaan. Pero ang Panginoon, basta handa tayo magpakumbaba, yayakapin tayo sa lahat ng pagkakataon. Kaya may nag-define ng grace . Sabi niya ito, grace is having God's riches at Christ's expense. Pwede po na palakpakan po natin ng Panginoon sa bagay na ito.